Magandang araw po, magandang gabi sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako po ng mundo. Kumusta po sa inyo lahat? Gusto ko pong magbigay ng reaksyon sa posibleng paghaharap ni former President Digong Duterte versus Migs Nograles ng Davao City. Mga kababayan, maghaharap ang dalawa sa labanang mayor sa City of Davao. Atin pong himay-himayin, atin pong let's make analysis kung ano ba ang maganda para sa Davao. Mga kababayan, hindi po tayo taga Davao, pero gusto ko lang po magbigay ng mga insights para po makatulong sa mga tao ng Davao City sa pagpili ng kanilang tatanghaling mayor, sa pagpili ng kanilang leader sa pagka-mayor ng Davao. Mga kaibigan, alam naman po natin na ang mga Duterte ay matagal na pong hawak ang Davao City. Pasa-pasa po yan. Si former President Digong naging mayor, si BP Sara, si Baste, now who's the incumbent mayor. Mga kababayan, I don't know them personally. Ang mga Duterte, ang mga Nograles, hindi ko po sila kilala. So ito po ay isang fair na pagbibigay po ng advice para mag-guide ang ating mga voters kung ano bang maganda para sa Davao City. Bahala na po kayo kung anong masasabi nyo. Pero ang gusto ko lang po dito ay makatulong sa mga kababayan po natin na taga Davao. Concern lang po tayo. Well, hindi naman sa nakikialam pero gusto lang po nating i-guide at magkaroon po ng magandang insights sa pagpili ng tamang pinuno. Lalo na po ngayon ang ating advokasya ay ang maipaupo sa mga pwesto sa gobyerno ang mga tapat at matitinong kandidato at hindi po yung mga bulok. Yan po ang ating advokasya. Gusto po natin na matitino ang umupo sa gobyerno, hindi po yung mga traditional politicians na nakakasawa na. Mga kababayan, ito pong si Attorney Migs Nograles ay bata pa. Although meron na po siyang experience, sa Kongreso bilang isang party list nominee, first nominee, Congresswoman. Siya po ay isang kongresista at nakikita po natin na maganda po ang kanyang performance. Si Pangulong Digong, of course, naging mayor, naging Pangulo ng Pilipinas. Pero mga kaibigan, tignan po natin yung kanilang mga nagawa. Although si Congresswoman Nograles, baguhan pa lang siya. Pero ang maganda po sa kanya ay yung pong pagbabasihan natin yung kanyang nakaraan, yung kanyang record, so far, so good. Okay po ang kanyang performance sa lower house. Dumako naman tayo kay President Digong, former President Digong. Nakita naman po natin. Ang kanyang nagawa na ngayon ay binabanatan ng majority of Filipino people. Ang Peking War on Drugs. Na-involve po ang kanyang pangalan sa Pharmaly scam. Ito po ay korupsyon, problema po sa korupsyon. Na-involve po siya dyan. Na-involve ang kanyang mga pamilya sa mga malalaking korupsyon, sa pork barrel, sa confidential funds, at ganun din po siya. Mga hindi maipaliwanag na nakakalulang pondo. Mga kababayan, nasasangkot po marami pong mga akusasyon kay Pangulong Digong sa Peking War on Drugs na to. Siya po ang nag-uutos sa pagtutol ng buhay ng mga maraming tao. Kilala po siya dyan.
Ito po ay mga akusasyon, mga aligasyon. Ang katunayan nga po, mayroon pong patawag sa kanya sa Quadcom pero hindi po siya umaattend. Mga kababayan, we're trying to fight political dynasty. Huwag po nating suportahan ang mga pamilyang nagpapalit-palit sa mga posisyon ng gobyerno. Marami po sa atin sa Pilipinas. At isa na nga po ang mga Duterte. Sila po ang kumukontrol sa Davao City, yan, sa Davao Region. Napakalaki po ng kanilang impluensya dahil ang kanilang pamilya, sila mismo ang nagpapatakbo ng syudad. Gayun na rin, meron po silang control sa region ng Davao. Ibig sabihin, ma-impluensya po sila dahil ilan po sa kanyang mga anak. Ang kanyang anak, tatlo po sila. Si isa, vice president. Yung isa, mayor. Yung isa, kongresista. Para sa akin po, hindi po tama. I don't I don't support political dynasties. Pagkatapos po ng pagiging pangulo, gusto na naman pong makabalik sa pagka-mayor. Mga kababayan, hindi po ba natin bibigyan ng tsansa ang mga ibang taong gustong manungkulan? Marami pong mga matitinong mga politiko. Mayroon pa rin pong naiiwan. Mangilan-ngilan na mga politiko na matitino. Sana, suportahan po natin sila sa katauhan ni Representative Migs Nograles sa mga taga-Davao na mga kababayan. Sana po, suportahan po natin siya. Sabihin ko po ng diretsahan, kung pagpipiliin po ako, Digong versus Migs Nograles, I will support 100% si Migs Nograles. Dahil siya po ay bata, dahil siya po ay may magandang track record, kahit sabihin na nating hindi pa siya gaanong hinog. Pero at least meron na po siyang experience. Isa po siyang magaling na abogada. Kung integridad ang pag-uusapan, wala po siyang, so far, wala po siyang record ng graft and corruption. Hindi po siya naakusahan. Wala po mga aligasyon ng graft and corruption. Ito pong si Attorney Migs Nograles. Kaya para sa akin, mga kababayan ko dyan sa Davao, I think the best choice ay si Migs Nograles. Hindi ang dating Pangulo. Besides, ang dating Pangulo, kitang-kita po sa kanyang itsura na mayroon po siyang sakit. Actually, even when he was still a president of this country, meron na po siyang karamdaman at hindi po yan maipagkakaila. Marami na pong mga ilang beses na nakita po natin sa video na meron po siyang panghihina at hindi po niya mabalanse ang kanyang katawan, maaring sa gamot, etc., etc. Hindi natin alam. Pero health-wise, ito pong si Madam Nograles, batang-bata, kung sa isang machine, kumbaga brand new, bagong bili to. Si Pangulong Duterte, use na po. Use na, kailangan na pong palitan. Dahil alam niyo na po, pag gamit na po ang isang appliance, of course, lalabas na po dyan yung mga sakit, mga depekto, magma-malfunction. Ganun po yun, parang tao din. So this is just an analogy, mga kababayan. Dapat bigyan na po natin ng chance si Migs Nograles. Let's give her a chance to prove to the people of Davao kung ano po ang kanyang mga maikukontribute sa syudad. Pagbigyan po natin ang mga kabataan. Sabi nga ni Dr. Serizal na ang mga kabataan ang pag-asa ng ating inang bayan. Dapat ang mga kabataan po ang suportahan po natin. Huwag na po yung mga trapo, yung mga matatanda, mga bulok. Lalo na po yung mga bulok na politiko. Huwag na po yung mga yan. Bakit wala na bang ibang taong may kakayahan? Marami po. Marami po mga
magagaling na Pilipino na mabubuti at handang maglingkod. Kaya nga lang natatalo po sila dahil wala po silang malakas na makinarya, wala po silang pera, wala po silang pang-ayuda. Wala po silang pang-ayuda sa taong bayan, pero hindi po dapat ganun ang ating basihan sa pagpili ng mga kandidato, ng mga matitinong kandidato. Hindi yan nakukuha sa pabigay or pasuksok or paayuda. Dapat pinipili po yan sa galing ng isang kandidato, sa positive na experience, karanasan. Yan po yan. Sa track record. Diyan po makikilatis ang magaling na kandidato. Huwag po nating ibase sa popularity. Huwag nating ibase sa dami ng pera. Huwag po nating sabihin, hindi yan winnable. Hindi po yan magandang basihan sa pagpili. Sabihin natin ang mga kandidatong ito ay damit. Okay. Ito lang po is parang example. Kung si Digong at si Migs Nograles ay they are isang damit, kung sila po isang damit, alangan na si Mayor Digong, siya na naman ang isusuot natin. Paulit-ulit na nating sinusuot yung damit na yan. Ilang beses na natin nakita, ilang beses na natin naisuot. Dapat yung bagong damit naman ang ating gamitin. Huwag na yung damit na luma dahil pudpud na yan. Nangangamoy na yan. Alam nyo, nabubulok din yan, nasisira ang damit. Kaya dapat yung bagong damit naman ang ating isuot. At yan ay, magandang halimbawa dyan ay si Migs Nograles dahil bata pa siya, bago pa siya. So far, magandang kanyang track record. Alangan naman niya si President Digong na naman, from president down to mayor. Isa pa, uugod-ugod na. Meron na po siyang karamdaman. Dapat bigyan na po natin siya ng time para magpahinga dahil matanda na siya. Ano bang meron sa kanya? Bakit siya na naman? Sa totoo lang, hindi po siya makakapag-function efficiently kung meron o marami po siyang mga karamdaman. Yan, malaking bagay po yan. Health is wealth. Kung ang leader ng isang bayan ay sakitin, well, ganun din po, apektado po ang kanyang pagpapatakbo, pagmamanage sa kanyang bayan. Hindi po siya makakapag-manage very well dahil lagi po siyang absent dahil sa karamdaman. He doesn't feel well, doesn't feel good para po pumunta sa munisipyo. Hindi siya makapagbisita sa mga lugar na mga nabaha. Hindi siya he cannot do ocular inspection sa mga lugar dahil tinatamad na, hindi na makalakad nga eh. Actually, halos matumba na, inaalalayan. Dapat ang isang leader, ang isang mayor, talagang merong fresh legs para mapuntahan niya, makita niya kung nasaan ang mga problema, kung sa bundok, o kung sa ilog, tabi ng ilog, etc., etc. Mga kababayan, mag-isip-isip po tayo, lalo na po sa mga kababayan natin sa Davao. Hindi naman po sa nakikialam, pero gusto ko lang pong magbigay ng aking mga insights para po, hoping na makapag-guide po tayo sa ating mga kababayan dyan. Sana po, wag na po yung lumang kandidato. Hindi ba kayo nagsasawa? Okay. Another analogy, parang pagkain yan. Let's say ang ulam mo is noodles. Okay, sabihin natin si Pangulong Digong ay isang noodle. Or sabihin natin noodles o pansit canton, sabihin na natin. Ulam mo, laging pansit canton. Yan, bumalik na naman si Pangulo, tatakbong mayor. Pansit canton na naman ang ulamin mo. Hindi ka ba magsasawa niyan? Why not try igado? Yan, igado si Madam Migs Nograles. I-try naman natin yung masarap na ulam, yung ibang klaseng ulam para masubok naman natin. Subukan naman po natin yung mga ibang pamimilian. Yan, let's try igado. Masarap po ang igado. Wala po yung noodles mahina. Ganun lang po yun, napakasimple. You know what, this is just a simple analogy. Pero tama po ito, tama. Kagaya na isang damit, ulitin ko,
Huwag nating ibabalik-balik na sinusuot ang isang damit. Huwag pa ulit-ulit yung isang politiko. Subukan po natin yung ibang mga taong gustong maglingkod. Huwag palaging noodles or tuyo, laging tuyo ang ating inuulam. Subukan naman natin yung ibang putahe dyan. Ganun yun. Sa mga kaibigan ko sa Davao, sa mga kababayan natin dyan, ang intensyon lang po natin ay ang yung tawag nito, ang intensyon lang po natin ay para mag-guide po kayo, para mas maganda po ang inyong kinabukasan dyan sa Davao City. Sana po huwag niyo pong ilimit ang inyong kinabukasan, huwag niyo pong ibigay ang inyong kinabukasan sa iisang pamilya. Yan ang pamilyang Duterte. Huwag po, dapat subukan po natin ang ibang mga mukha. Subukan po natin ang mga ibang tao na may kakayahan, may magandang records. Si Migs Nograles, wala pong record yan sa droga. Wala pong record yan sa korupsyon. Wala pong record yan sa pag-eliminate ng mga sino-sino dyan. Subukan po natin. And I challenge you, mga kababayan. Alam ko na mas lalong gaganda ang Davao City kung pagbibigyan po natin si Attorney Migs Nograles. Fair lang po ako. Hindi ko kilala both si Duterte at si Migs Nograles. Hindi ko po kilala yan. Hindi po ako taga Davao. Kaya ito po, I think, ang aking payo ay tama lang na wag na sa mga Duterte. Subukan naman natin ang iba para sa ikauunlad at mas lalo pang ikagaganda, ikauunlad ng Davao City. Let's go for Migs Nograles. Maraming pong salamat.